Maraming tao ang nahihirapang ipautang ang kanilang pera at narito ang 20 dahilan kung bakit mas mabuti pang umiwas dito. Unang-una, may panganib ng hindi mabayaran. Kapag walang nakasulat na kasunduan, madalas ay nagiging hamon ang pagkolekta sa utang na nagiging sanhi ng stress sa nagpapautang. Pangalawa, masisira ang relasyon. Walang mas masakit kaysa sa pagkakaroon ng kompromiso sa isang relasyon dahil sa utang. Minsan ang utang ay nagiging dahilan ng hidwaan sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Pangatlo, ikaw ang mahihirapan. Kapag ang perang naipautang ay hindi na ibalik, ikaw ang mag-a-adjust sa iyong sarili at kadalasang nagiging sanhi iyon ng pagkaabalang pinansyal. Pang-apat, masasanay ang umutang. Kung patuloy kang nagpapautang, magiging ugali na nila ang magpautang at maaaring tignan ka na lamang na isang ATM. Panglima, baka hindi na bumalik ang pera. Maliban na lamang kung may collateral, walang kasiguraduhan na mababayaran ka. Sa huli, ang nawawalang pera ay nagiging burden sa iyong sariling finances. Pang-anim, mahirap maningil. Maraming tao ang nagagalit o umiiwas kapag sinisingil na, kaya't madalas ay nagiging mahirap ang komunikasyon. Pang-pito, baka ikaw pa ang lumabas na masama. Kapag naniningil, ikaw ang mahuhusgahan sa halip na sila, at ang stress na ito ay hindi mo kailangang maranasan. Pang-walo, maaari kang mawala ng emergency fund. Ang perang ibinabayad mo ay maaaring kailanganin mo sa hinaharap para sa emergencies. Pang-siyam, pwedeng mawala ang respeto. Ang pagtulong sa pamamagitan ng pagpapautang ay maaaring magpadama sa kanila na ikaw ay nasa isang inferior na posisyon. Pang-sampu, magkakaroon ka ng problema sa iyong sariling pangangailangan kapag ang perang dapat sanay para sa iyo ay ipinahiram. Pang-11, baka hindi mo na ma-enjoy ang mga pinaghirapan mo. Ang pera na iyong pinaghirapan ay maaari lamang mawalan ng halaga dahil sa hindi kasiguraduhan ng pagbabayad. Pangalawang 12, hindi mo responsibilidad ang problema ng iba. Lahat ay may kanya-kanyang obligasyon. Pangalawang 13, mas mainam na turuan sila ng tamang pamamahala ng pera kaysa umutang. Pang-14, maaari itong magdulot ng pagkawala ng tiwala. Pangalawang 15, ikaw pa ang pwedeng mawalan ng gana. Pangalawang 16, maaari kang mawalan ng focus sa iyong sariling goals. Pangalawang 17, may iba pang paraan ng pagtulong tulad ng pagbibigay ng payo. Pangalawang 18, maaaring maging sanhi ito ng away sa pagitan ng pamilya. Pang-19, mas mabuting mag-invest kaysa magpautang. Pang-12, hindi mo obligasyon ang buhay ng iba. Ang pagtulong ay dapat may limitasyon. Sa huli, kung gusto mong tumulong, siguraduhin mong hindi ito makakaapekto sa iyong buhay.